Oh, hello, kumusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, because He is amazing, He's glorious, He's loving, He's kind, merciful, awesome God, the Alpha and the Omega. He created us in His image and likeness. And so we are blessed. And because of Jesus Christ's blood, He has cleansed us from our transgressions and iniquities. Because of Jesus' blood that was shed on the cross, we have a future. And our future is to be with our King of Kings and Lord of Lords, and to be with our Father in His kingdom that will never end. And I thank the Holy Spirit for always reminding us to do the works that the Almighty Father has commanded us, to follow the path of Jesus, to have faith in the name of Jesus, the only Savior and Redeemer, the only way to the Almighty God. And the Holy Spirit also is showering us with gifts and fruits every day. Our Holy Father replenishes us with abundance and miracles every day also. We must be forever grateful. The trials and tribulations that we are facing, it is for our own good, so that our heart may be strengthened and be like Jesus. Jesus did the hard work already. He was tortured. He was crucified. When He was born in this world, He was poor. And He did all that. And the Almighty Father allowed it to happen to Jesus. Those bad things for us to realize that our Father loves us so much that He gave Jesus Christ to us to be our example. And Jesus died on the cross, and after 3 days, He rose again from the dead. And He lives and sitteth at the right hand of God. And so, we will also live if we will have faith in Jesus Christ. Because our Holy Father has given Jesus Christ power and dominion in heaven and on earth. Power, dominion, and authority. So last time we finished reading Ecclesiastes chapter 10. It's about the difference between wisdom and foolishness. So here in Ecclesiastes chapter 10, one bad decision will erase the good things that we did. Usually, gano'n naman talaga, di ba? Ang nakikita ng mga tao, yung mga mali natin, pero yung mga magagandang nagawa natin, nalilimutan ng tao dahil sa isang pagkakamali. At napansin yun ni Solomon.
At ang wise person, yung heart niya, ginagawa niya kung ano ang righteousness. But a foolish person, ano ang ginagawa niya? Foolishness. Wickedness ang ginagawa ng mga foolish people. Pero pag wise ka, you will choose God. You will choose righteousness. You will choose Jesus Christ. That's the wisest decision that we will make in life. And we must be humble. Kaya nga si Jesus, when he was born in this world, the Almighty Father allowed Jesus to eat curds and honey, no? For him to know the right things. For him to choose the right things, nakalagay sa Isaiah. Kaya lumaki si Jesus na poor. At hindi siya nakilala ng mga Jewish. Hindi siya nakilala ng mga Pharisees na siya ang King of Kings and Lord of Lords. Because ang ini-expect ng mga tao nung time na yon ay parang si King Solomon na mayaman. Hindi nila na-expect na si Jesus Christ, yung Messiah, ipapanganak na poor. Hindi nila expected yon. Although they have read the Old Testament, no? Kasi Old Testament ang binabasa ng mga Jewish people dati. But now we have Jewish people who are also Christians. They follow Jesus Christ. Meron na ng mga Jew na ganon, no? Pero before, yung mga Jew nung time ni Jesus Christ, ang binabasa nila, syempre, yung Old Covenant, itong Old Testament. So, nakalagay dito, hindi nila nakita. Dahil ang titingnan nila ay puro mga earthly things, earthly wealth, nakatingin ang mga tao. So, kung ang mga tao noon nakatingin sa earthly wealth, up to now, mga tao nakatingin din sa worldly pleasures and earthly possessions. Kaya hindi tayo dapat nakafocus sa mga bagay sa mundo na to, dahil nabasa naman natin dito na lahat ng mga bagay dito sa mundo, it's just a mirage. It's fleeting, nawawala. It's all vanity. At tayo, pag gumagawa tayo ng kasalanan, alam naman natin ang kasalanan yon, gumagawa tayo ng ikakapahamak natin. Tayo na mismo ang gumagawa, no? He who digs a pit will fall into it. Tayo na mismo ang gumagawa ng hukay kung saan tayo mahuhulog. Alam natin na masama, ginagawa pa natin. So, anong tawag doon? We are foolish. Alam na natin na pag binutas natin dingding, may papasok na ahas, nakalagay dito, no? Sabi ni Solomon. Alam natin, pag may sinira tayong mga bagay or covenant or nagkasala tayo, mapaparusahan tayo. Pero, because we are foolish and we follow our flesh, alam natin na masama sa atin, gusto pa rin natin sundin ang ating flesh, napapahamak tayo. At may mga tao naman na may possibility na masaktan, no? May possibility he who carries stones may be hurt by them. He who splits wood may be endangered by it. Kasi dito sa mundo, full of uncertainties dito sa mundo. But if we have our Father, if we follow Jesus' path, if we listen to the Holy Spirit, kasi yung Holy Spirit, hindi natin siya nakikita, but He lives in our hearts.
kung susundin natin, hindi tayo mapapahamak. All things work together for good to those who love the Lord. At dito naman sa verse 10, no, ng Ecclesiastes chapter 10, lahat may process. Para hindi tayo mahirapan, lahat ng bagay may proseso. Ang paggawa ng ginto may proseso, ang paggawa ng bahay may proseso, ang paggawa ng mga kagamitan may proseso, no? So, step by step procedure. Hindi agad-agad, gawa agad kasi masisira, magka-crumble ang bahay. Kaya kailangan merong mga plano or pagpaplano, may process. At a serpent may bite when it is not charmed. The babbler is no different. Ang pagsasabing babbler dito, or master of the tongue, mga chismoso, mga promote disharmony, discord, strife, no? May mga ganong klaseng tao. Pero pag wise ka, iingatan mo yung mga bagay na sinasabi mo. Yung mga bagay na foolishness, hindi mo sasabihin. Ano ang sasabihin mo? Yung mga bagay na totoo. Kahit mas masaktan man ang mga tao, kung totoo yon, sasabihin natin. Kung sinabi ni Almighty Father, hindi tama yung mga ginagawa ng mga tao, yung tungkol sa kasalanan, sasabihin natin, i-remind natin, i-warn natin yung mga tao. Wise decision yon. At tayo din dapat, tigilan na natin yung paggawa ng kasamaan. Wise decision din yon. At sa nag-uumpisa ang foolishness, the words of his mouth begin with foolishness. Bakit sa bibig nang gagaling yung foolishness? Kasi lahat ng mga words that we utter, it comes from the heart. So ibig sabihin, kung ang mga bagay na binabanggit mo, it's foolishness, lahat ng mga bagay na ginagawa mo, foolishness, it's because it comes from your heart. Your heart is foolish, it's not right with God. Yung heart mo, it's wickedness. Kaya yung mga tao na mahilig mag-chismis, manira ng tao, mahilig magmanipula ng tao, magsinungaling, yung puso nang gagaling, no? Madaling magalit ng mga tao, galing sa puso yun, tapos nailalabas nila sa bibig nila, dahil galing sa puso. Ngayon, kung ang mga binabanggit natin ay tungkol kay Almighty Father lagi, because we love our Father, galing din sa puso yun. It's because we love our Father. Yun ang lumalabas sa bibig natin lagi. A fool also multiplies words. Dinadagdagan ng foolish people yung mga kwento. A fool also multiplies words. No man knows what is to be. Mga petty and trivial things na hindi naman dapat sabihin pa, sinasabi, yung mga worthless words, nagsasalita pa, no? That's wickedness. At bilang yung banggit pa ni Solomon dito, we must familiarize things that we do. Make a plan first before executing them. At yung isang country or isang land na kung ang leader ay immature, and then yung kanyang mga vice president, yung mga nasa Congress, yung mga nasa Senate, ganun din, foolish din, or mga worthless din ang mga pinagagagawa. Kasi yung king nila, immature. The king is a child. Kung makikita nila na yung leader ay mali ang ginagawa, syempre, yung mga
down the line ng king or ng leader of the land, mali rin ang gagawa nila kasi nakikita nila sa leader nila. So, dapat ang example, yung nakakataas. Kaya nga si Jesus Christ, binigyan tayo ng example to do good. Ang example na binigay sa atin ni Jesus Christ, to be humble, to love our Father, to love our brethren, to forgive people. Yun na example na ibinigay sa atin ni Jesus Christ. Ngayon, yung mga leaders of the land, anong example ang binibigay nila? Nakikita naman natin, di ba, yung example na ginagawa ng mga leaders of the land or leaders ng inyong company. Nakikita niyo yung example na ginagawa nila. Kaya nagagaya rin kayo, no? Pero kung ang leader of the land ay maayos din ang land. At kaya hindi maayos ang mundo ngayon. Kasi lahat ng leader, nilalahat ko na, no? Lahat ng leader ng country hindi maayos. Bakit? They are disregarding the Almighty Father. The leaders of the land, they want fame, wealth, ano pa? Power. Yun ang gusto ng leaders of the land. Kaya, ang mundo, sira. Dahil nag-uumpisa sa leader yun eh. Paano ngayon sila naging leader? Sino nagboto sa kanila? Sino nag-patronize sa kanila kung hindi man sila ibinoto? Sino nag-patronize ng kanilang mga products? Mga tao rin. Tao rin ang may gawa. And so, God is punishing us. Hindi natin alam, ano, na tayo ay binaparusahan. Akala natin, lagi lang natin sinisisi, hindi yung leader na yun eh. Hindi yung presidente namin, yung prime minister namin, hindi. Meron tayong accountable tayo sa mga ginagawa natin. Dahil kasama tayo, kasali tayo sa society, meron din tayong nagawang mali. Kaya parusa rin sa atin yung Almighty Father yun. Hindi natin alam, no? Hindi tayo aware. But ano ba, sabihin nyo, hindi, wala akong ginagawang masama. Hindi ako nananakit ng tao. Usually, gano'n na ng salita ng mga tao. Hanggat hindi ako nananakit ng mga tao, wala akong sinasaktan na tao, wala akong ginagawang mali. Mali yung ganong salita na wala akong sinasaktan na tao, meron tayong sinasaktan. Ang sinasaktan natin si Almighty Father, yung Diyos natin na sinasaktan natin. Dahil kinakalimutan natin siya. Hindi tayo nagiging magandang example sa kapwa-tao natin, sinasaktan natin yung kapwa-tao natin. Kaya yung mali, yung salita na as long as I'm not hurting people, you are hurting people. You are not just aware of it. Because you are being blinded by Satan. Example tayong lahat ng kapwa-tao natin. Kaya nga isa sa mga characteristics ni Almighty Father, lion, no? Sa isa sa mga 4 living creatures. Kasi yung characteristics ni Almighty Father, yung lion, yung ox, man, and eagle. Pag lion, ang characteristics, ano yung territorial and at the same time, very social. Gusto niya sama-sama. Yun ang characteristic ng lion. Iniingatan niya yung kanyang pride. Ang tawag kasi sa group ng mga lions, no? Pride. Di ba pag sama-sama naman yung mga fish, ang tawag naman doon, pag group of fish, school of fish, no? Alam natin yun, di ba? Di ba? Or pag mga ibon, flock of seagulls. Pag ibon, no? Yung pag seagulls, flock of seagulls naman. Pag sama-sama, may tawag, di ba? Or herds of sheep or herds of cattle, ganon. Kasi tayo ay konektado bawat isa sa atin. Lahat ng nakakasalamuha natin.
Hindi nyo napapansin na minsan, example sa social media, friend mo, kunyari, pero may friend ba talaga kayo sa social media? Wala naman, di ba? Parang design lang, papadami lang, kunyari, friend, pero ang totoo, hindi mo naman friend, naka-add lang sa'yo. Ngayon sa social media, nakita mo friend, tapos may makikita ka common friend mo na hindi mo alam na kilala pala nila. So, konektado tayo kahit hindi mo kilala, na alam nila na friend mo, pero hindi nila kilala. Pero, naiintindihan mo. Halimbawa, may kamag-anak kayo. Tapos may friend kayo na na-meet ng kamag-anak ninyo, pero hindi mo alam na na-meet ng kamag-anak mo, pero may friend ka, no? Ganon usually. Kasi nga, magkakakonektado tayong lahat. Magkakapatid tayong lahat. Ha? Kahit magulang natin, create ni Almighty Father, sabay-sabay create tayo ni Almighty Father. Iba-iba lang ang time kung kailan tayo pinanganak. Okay, may kasabihan, una ka lang pinanganak sa akin. Ganun kasabihan, di ba? Ano pa to? At pang meron dito? Tsaka yung ruler of the land, hindi dapat siya lazy. Yung leader, hindi dapat lazy. Bakit? Masisira ang bahay. Masisira ang country. Kasi ang pinag-uusapan dito ay kings or leaders of the land, no? Kasi nagkaroon na ng verse dito, akala nyo nakahiwalay na. Hindi, nakadugtong yan. Yung verse 18 sa verse 17, magkadugtong yan. Akala nyo lang na hindi sila magkadugtong or hindi sila connected. Connected sila, nilagyan lang ng verse. Sino nga naglagay ng verse? Para lang madaling basahin at madaling matandaan, no? Kung saan makikita. So, pag ang leader of the land ay lazy or idle, walang ginagawa, puro mga celebration lang, sira ang country. At pag sira ang country, sira ang mundo. At ang tingin ni Almighty Father sa mundo na to, ang daming design na ginagawa ng mga tao, di ba? Parang, nakakita na ba kayo ng lugar na magulo? Tapos yung mga tao madudumi. Na unlearned people, mga wicked people, yun ang tingin ni Almighty Father sa mundo natin. Kahit nakikita mo na maayos ang damit ng tao sa panglabas na kaanyuhan, nakikita mo na maganda yung bahay ng tao na yon, nakikita mo na magaganda yung mga kalye, yung mga pinapagawang building ng mga tao, pero kay Almighty Father, pangit ang tingin niya. Bakit? Gawa ng tao. Dahil wicked ang tao. At kaya pangit ang tingin sa atin at madumi ang tingin sa atin dahil sa kasalanan natin. Nagiging maganda lang ang tingin sa atin ni Almighty Father dahil kay Jesus Christ, sa blood ni Jesus Christ. At nakalagay dito, no? Money answers everything. Pag may pera ka, lahat ng debauchery, yung kalayawan, yung mga recreational drugs, yung mga wine, lahat ginagawa mo. So meron akong na kakilala or may naikwento sa akin na dati mahirap lang sila. Tapos nung yumaman sila, nagkasira-sira ang buhay nila. Yung pera pa ang naging dahilan kung bakit nasira ang pamilya. Yung mga anak nagkaaway-away. Bakit? The love of money is the root of all evil. Greedy. At do not curse the king even in your thought. Do not curse the rich even in your bedroom. For a bird of the air may carry your voice,
And a bird in flight may tell the matter. May taga-sumbong. Makakarating yun sa hari or makakarating yun sa leader mo kahit na sa bahay mo lang sinabi or sa kaibigan mo lang. Sa atin lang to ha. Huwag mong sasabihin ha. Maya-maya yung kaibigan mo naman, uy, sa atin lang to. Yun ang sinabi sa akin ng kaibigan natin. Eh. Ganun ba? O maya-maya, uy, sa atin lang to ha. Kasi sinabi lang sa akin na sinabi lang ako nun. Iba-iba na ang kwento. Hanggang nakarating na sa leader, hanggang nakarating na sa kinauukulan. Wala na. Walang lihim. Yung pag sinasabi mo, kung gusto mo ng secret, ikaw lang sa sarili mo, secret mo. Pero kung hindi, secret lang natin to. Tapos sinabi mo yung secret mo sa kaibigan mo, hindi na secret yon. Kasi ang secret, mag-isa ka lang, ha? Kasi pag sinabi mo sa kaibigan mo yung secret mo, yung kaibigan mo naman, isasabi naman niya yung secret mo sa iba. Uy, huwag mong sabihin yan, ha? Hindi ba ganun ng mga tao? Hindi na kayo natuto? Kaya kung meron kayong mga plano sa buhay, yung ayaw ninyo pag sarili din lang ninyo. Mga informer, no? At minsan, ginagamit ka ng mga tao para pagkaperahan ka. Para isang sumbong, no? May sinabi kang hindi maganda. Tapos isusumbong nun sa kinauukulan, no? Sa amo niya, may nasabi kang hindi maganda. Ngayon, yung dinig ng katulong yun, sasabihin niya sa amo niya. Ngayon, yung amo naman niya, ay bibigyan kita ng pera. Sige, magsumbong ka pa sa akin. Yayaman ka sa akin. Basta lahat ng mga sinasabi niya, sabihin mo sa akin. Ganon ang nangyayari. Kaya nagkakapera yung mga katulong. Kaya kung makikita ninyo sa mga... May nanood ba kayong mga teleserye? Yung mga teleserye, di ba may mga, may mga housemaids yon. Di ba kasali yung mga housemaids sa chismisan? O tas nakakarating, no? Ano ang mga, dati matagal na yun, year, may mga teleserye na eh. Kasali sa yung mga katulong, may mga role, di ba, sa TV? Kasi nangyayari sa totoong buhay yon. Pinagkakapirahan yung isang tao dahil chichismis ng katulong dun sa amo niya. So, dito tayo sa Ecclesiastes chapter 11. 30 minutes agad, ba't ganon? Ecclesiastes chapter 11. Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Anong ibig sabihin nito? Yung tinapay, ilagay mo sa madaming tubig. Kasi, mahanap mo yun. Darating ang panahon, makikita mo ulit yung mga tinapay na inihagis mo sa tubig. Anong ibig sabihin nun? Kung i-apply natin to sa pera, investment, no? Kung gusto nyo, pwedeng i-invest mo kung anong meron ka sa madaming mga bagay. Para dadating ang panahon na hindi man makarating sa iyo yung ibang investment mo, meron pa iba kang naka-invest, no? Sa iba namang paraan, dapat tayong gumawa ng tama. Kasi yung mga bagay na ginagawa nating tama, yung pagtulong sa kapwa-tao natin, babalik din sa atin yon. Sino magbabalik sa atin ng mga bagay na mga tama na ginagawa natin? Si Almighty Father. Kung hindi man makabayad ng gratefulness or thankfulness sa atin yung ibang mga tao dahil sa pagtulong natin, huwag tayong mag-aalala. Si Almighty Father ang magre-reward sa atin, at kung mag-reward si Almighty Father, malaki. Kaya kung tutulong ka sa ibang tao, huwag mo nang asahan na babalik sa iyo dahil si Almighty Father ang magre-reward sa atin. Ha? I-bless tayo ni Almighty Father kahit saan man tayo magpunta. Basta, we have to have faith in our Father and in Jesus Christ and walk in righteousness. Humble ourselves before our Father and fear His words.
Si Jesus Christ, ginawa na niya yung dapat gawin. Naipako na siya sa cross. Meron na bang naipako sa cross sa atin? Nagaya na nangyari kay Jesus. Kasi yung mga pagpapako ng mga tao, sa bang lugar yun, sa probinsya yung pinapako yung mga tao. Hindi totoo yun, no? Hindi ganoon ang pagkakapako kay Jesus. Ang pag-torture kay Jesus, ginawa ba doon sa mga pinako? Hindi, kung gusto nyo, gawin natin, i-torture natin. Para mangyaring gusto nyo yun, di ba? Kasi ang ginagawa lang ninyo, puro ipalabas lang. Puro pakitang tao lang. Kung gusto nyo gayahin si Jesus Christ, gawin natin, ha? Yung masakit talaga, yung may dugo, yung may laman, gano'n ang nangyari kay Jesus. Kaya nyo ba yon? Hindi nyo makakaya yon. So, bakit inilalagay ninyo sa inyong mga kamay? Hindi ba kayo nagtitiwala kay Jesus? Kung ginagawa ninyo, ibig sabihin hindi kayo nagtitiwala kay Jesus, na sinave niya kayo. Ang kailangan natin, magkaroon tayo ng faith kay Jesus kasi He is alive. Kayo, nung nagpapako ba kayo, namatay ba kayo? And then after 3 days, nabuhay kayo? Hindi, di ba? Di ba pagkapako sa inyo, tanggal agad? Dapat tanggalan natin, na gusto nyo yun, di ba? Hindi, masakit eh. O, ba't ginagawa ninyo? Tapos nakita ko pa, tinadyakan siya, habang binubuhat-buhat yung cross, tinadyakan siya nung yung parang nasaktan siya nung pumapalo sa kanya. Ang sakit na. Tapos gumanti siya. Ginantihan niya. Kunyari nga siya nga si Jesus, pero ginantihan niya yung pumapalo sa kanya kasi nasaktan siya. Si Jesus hindi siya gumaganti, no? So puro pakitang tao lang ginagawa. Bakit hindi kayo pinagbabawalan ng leader niyo? Hindi kayo pinagsasabihan? Ina-encourage pa kayo? Ini-encourage kayong gumawa ng mali? Bakit kayo ng leader niyo? Ibig sabihin, hindi sila si Almighty Father. Kasi ina-encourage kayong gumawa ng mali. Wala sa Bible yon, ha? Verse 2 of Ecclesiastes chapter 11, give a serving to 7 and also to 8. Ano ibig sabihin nun? Dapat meron kang foresight. Kung magbibigay ka ng serving ng 7, gawin mong 8. Dagdagan mo. So para kay Almighty Father, bigay natin lahat. Lahat-lahat kay Almighty Father. For you do not know what evil will be on the earth. Hindi natin alam ang nandito sa mundo, kung ano ang ma-experience natin. Pero ang importante, ibigay natin lahat-lahat kay Almighty Father. Si Almighty Father, siya ang good investment. Hindi nalulugi. At ang reward kay Almighty Father, it's for all eternity. Hindi lang dito sa earth, kundi for all eternity. Guaranteed na yon by the blood of Jesus Christ. Mawawala lang yon, yung guarantee na yon or yung warranty na yon, kung patuloy tayong magkakasala para hindi ma-void yung warranty. Sundin natin yung nakalagay sa kontrata, nakalagay sa covenant, nakalagay sa New Testament. Susundin natin para hindi ma-void yung warranty. No? Ano ba yung warranty? Yung warranty, yung guarantee na tayo ay makukuha natin ang ating inheritance. Diba, pag kumukuha kayo ng insurance, natatanggal yung ano. Ay, kumuha ko insurance, kaso hindi tinanggap ng insurance yung dahilan ko. Kaya ang totoo na assurance kay Almighty Father, wala nang iba. Yung mga business na mga investment dito sa mundo, nalulugi. Kay Almighty Father, walang lugi.
Verse 3, if the clouds are full of rain, they empty themselves upon the earth. Kung ang, ano ba ang clouds? Alapaap. Alapaap ba ang clouds? Alapaap. Basta clouds ay puno na ng ulan. Alam na natin na kaya puno ng ulan yung clouds dahil mabilis na siyang uulan. Puno na ng ulan yon. Heavy na yung clouds. At pag heavy na yung clouds, saan pupunta ang rain? Siyempre, alam natin, sa earth, they empty themselves upon the earth. So, alam na natin, i-check na natin yung signs, yung patterns. Maging aware tayo. Verse 3 pa rin, ano? And if a tree falls to the south or the north, in the place where the tree falls, there it shall lie. Kung saan nahulog ang puno, kung sa north man or sa south, andun pa rin, hindi mawawala. Yun na nakalagay dito sa verse 3. Kaya anong gagawin natin? You know what to do and where it will lead you. Alam na natin kung anong gagawin natin. Kasi alam na natin laging ganun ang nangyayari, di ba? Kung ang puno ay nahulog, kung saan siya nahulog, nandun siya. Nandun lang siya. Hindi siya nawawala. Kaya matuto tayong i-check yung signs. Matuto tayo sa mga bagay-bagay, magmasid tayo. Maging aware tayo. Be reflective of what's happening in the world. Verse 4, he who observes the wind will not sow. Kung nag-observe ka lang ng hangin, tapos hindi ka nagtatanim, anong mangyayari sa'yo? May makukuha ka ba? Wala, diba? Kasi nag-observe ka lang, nakatingin ka lang eh. Dapat gumawa ng paraan. Paano gagawa ng paraan? Nga? Ano bang trabaho kay Almighty Father? Ang trabaho kay Almighty Father ay ang sundin ang kanyang will. Yun ang tunay na trabaho kay Almighty Father because that's storing treasures in heaven. Ngayon, if we store treasures on earth, dito sa earth, nag-store tayong treasure, hindi yan totoong trabaho kay Almighty Father. That's laziness in the eyes of our God. Kaya, we should take action. Anong action ang gagawin natin? We must have faith in our Father. Hindi lang tayo nakatingin, walang ginagawa. Kasi yung faith natin, yung mga gawa na nangyayari sa atin, result of our faith in God. And he who regards the clouds will not reap. Kung sino man ang takot sa clouds, hindi siya makaka-ani. Ngayon, takot ka sa mga bagay na gawin mo, nakatingin ka lang o hindi ka kikilos, takot ka, hindi ka nagtitiwala kay Almighty Father, hindi mo marireap yung mga bagay kasi takot kang gawin. You don't want to take risks. At nag-iintay ka ng perfect timing. Ang perfect timing si Almighty Father nagbibigay. We must ask God, God, ito ba yung perfect time for me to take action? Lord, guide me. Ask God always. Talk to our Father. He is our Father. Si Almighty Father ang magde-determine lahat. Because He is our Creator. He is powerful. And we are blessed because our Father is powerful. And He loves us. Saan pa tayo makakakita ng ganung Father na powerful na mahal pa niya tayo? At siya pa ang pinakamayaman sa lahat. Abundance and contentment. He is our treasure. Kaya bigyan natin ng pagpapahalaga yung tatay natin, irespeto natin.
natin. I-honor natin, i-worship natin si Almighty Father because He is worthy to be praised and adored. Verse 5, as you do not know what is the way of the wind. Hindi natin alam kung saan papunta yung hangin, ano? Kaya takot tayo kasi hindi natin alam kung saan papunta ang hangin. Or how the bones grow in the womb of her who is with child. Marami tayong mga bagay dito sa mundo na hindi natin alam kung paano nangyayari. Baka sabihin niyo, alam na namin to yung how the bones grow in the womb of her who is with child. Kasi meron na tayo, di bang mga, ano bang tawag doon? Yung x-ray or CT scan ba yon? Or ano yung pag-ultrasound, di ba? Kaya alam na natin kung paano mag-grow ang bones ng mga child. O kung alam na ninyo ang pag-grow ng bones ng mga child, pero isipin ninyo, from sperm cell at saka magmi-meet sa egg cell, paano nagkakaroon ng bones doon? Paano madedetermine ng cell na yon na siya ay magiging bones? Ako, ang cell na to, di ba nagkakaroon ng division? Di ba sa science, ganon, tinuturo, na pag nag-meet ang sperm cell at ang egg cell, nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng zygote after fertilization. So, nagiging cell ngayon sila. Napunta na tayo sa science kasi nga, kahit nga si Solomon, binabanggit nga ito, hindi natin alam, di ba, kung paano ngayon, alin dun sa mga cell na yon, paano na-determine itong cell na to ang magiging brain. Samantalang pare-pareho sila, itong cell na to ang magiging kidney, itong cell na to ang magiging heart. Paano nangyayari yun? It's because it's a miracle of the Almighty Father. Kahit science, hindi ma-explain yun. Ang na-explain lang, hindi, yung may buto na tas meron ng brain, no? Yan na yung brain. Nakikita kasi, yan na yung brain. Pero, pumunta tayo sa unang proseso. Alin doon sa mga cell na dikit-dikit na doon ang madedetermine na siya yung magiging utak. Di ba pare-parehong itsura? Paano nangyayari yun? Kaya nga sabi ni Almighty Father, I knit you in your mother's womb. Si Almighty Father ang gumagawa. Our Father is powerful. Pero kay Jesus Christ, iba siya. Si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, hindi siya sperm cell. Kasi kung sperm cell si Jesus Christ, kailangan ng egg cell. Magkakaroon ng fertilization. Ngayon, it's not the will of man para mapanganak si Jesus na maging tao. Kaya walang sperm cell. Walang egg cell na nag-meet. Kundi, kaya inuulit ko lang, no? Fertilized egg na si Jesus Christ nung nasa womb siya, nailagay ng Holy Spirit sa womb ni Mary. Yung womb ni Mary, yun yung parang incubator. Di ba ngayon meron mga test tube baby? So, hindi imposible yun. Hindi imposible yun. Na from the Holy Spirit yun. Yung galing kay Almighty Father, that's a miracle. Hindi sperm cell si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, wala siyang mother. Meron siya, yung incubator. Yung si Mary, ginawa yung incubator. Malinis yung incubator. Kasi nga, virgin si Mary nung inilagay si Jesus Christ. Kasi nga, kailangan malinis yung incubator. Malinis yung paglalagyan kay Jesus Christ. Kaya, paano nagkakaroon doon, nade-determine kung alin ang buhok doon, alin ang mata doon, bigla na lang, di ba? Miracle yan. Naisip niya ba yon? Hindi ba explain ng science yon? Alin doon? Sa isang cell na yan, may nag-meet, sasabihin ng science, nag-meet o tapos, nag-cell division o tapos, ng cell division na nangyari, tapos nagkaroon ng heart, okay, nagkaroon ng heart, paano nagkaroon ng heart? Alin sa mga cell na yon ang naging heart? Bakit naging heart siya? Masasagot ba ng science yon? Hindi masasagot. Aling cell doon? Bakit
Halimbawa, bago sila mag-meet, asan dito magiging heart? Hindi alam, di ba? Miracle of the Almighty Father. Up to now. O, example na lang, ano? Isa pang example, pwede. Yung itlog sa grocery na bibili, hindi ko nilagay sa ref. Ngayon, hindi ko nilagay sa ref. After some time, nabubuo pala siya. Hindi ko alam. Sayang, hindi ko alam kasi akala ko pag itlog ka sa galing sa grocery, hindi mo ilalagay sa ref. Tapos nandun lang sa dark and medyo warm na place. Parang nalilimliman yung egg. Ngayon nang bubukasin ko na yung egg kasi nga gusto ko siya iprito, ganon. Bakit parang buo na siya, nagiging manok na siya? Pero namatay na siya, sayang, no? Sana hindi ko binuksan. Ba't ganon? Miracle ni Almighty Father yon. I-try ninyo. Gumawa kayo ng sisiyo sa bahay. Pwede mangyari. Even yung yung manok na ginagawang kwek-kwek. Pwede yun, makakagawa kayo ng, ano bang maliit na itlog? Pugo, no? Ano bang Tagalog sa English ng pugo? Makakagawa kayo ng pugo na buhay na may pakpak. Ilagay nyo lang sa incubator. Or, yung ginawa ko, wala lang, nasa madilim na lugar lang siya, hindi ko naman ina-expect na magiging ibon pala siya, or manok. Madilim lang at saka, yung temperature niya tama. Tapos yung akala natin, 'di ba, yung pag-egg, yung pula, yun yung nagiging manok. Hindi pala yun ang nagiging manok. 'Di ba pag binuksan mo yung balot? Pag binuksan mo yung balot, ang dami kong sinasabi. Pag binuksan mo yung balot, lumiliit yung kulay yellow. Ang lumalaki, yung manok. Kasi yung yellow, yun yung pagkain niya. Yun yung egg yolk. Yun yung pagkain ng manok. Kasi yung manok, yung pag binuksan mo yung egg, di ba may yellow at saka mayroong clear liquid. Dun sa clear liquid na yon, tignan mo, meron dong parang sinulid na maliit na white. Yun pala yung manok. Lalaki lang yung clear liquid na yon na white na yon. Habang lumiliit yung yellow na egg yolk, yun pala yung pagkain ng sisiyo. Oh, hindi ko alam yun. Di naman natututo ako. Thank you, Almighty Father. Babantayan nyo lang. So, paano nangyayari yun? Sa maliit lang na ganun, naging manok siya. Miracle ni Almighty Father. Araw-araw na nalilimutan ng mga tao. Kasi busy sila. Hindi sila nakakapagpasalamat kay Almighty Father. Hindi tayo aware. Kaya magpasalamat tayo lagi kay Almighty Father. So, kaya natin nabanggit yun, ano? Kasi, nakalagay dito sa verse 5 na Ecclesiastes chapter 11, as you do not know what is the way of the wind or how the bones grow in the womb of her who is with child. Dahil hindi naman talaga natin alam. Uncertainty or hidden things. Mga nakatago na mga bagay. Na kahit na si Solomon, hindi niya alam. Sa science, alam ba ninyo yon? Paano nangyayari yon? Hindi rin nyo rin alam yon. Hindi ma-explain pa rin ng science yon. Pati ang mundo na to, hindi pa rin ma-explain ng science. Hindi naman sagot ang science. Ang sagot, si Jesus Christ. Christ is the answer. Siya ang sagot. Hindi ba explain, di ba? Pinatay na si Jesus Christ and then He rose again after 3 days. Hindi ma-explain, di ba? That's miracle. Araw-araw may miracle. Nagsasalita ako ngayon, miracle din to. Hindi ko rin alam ito. Bulol pa ako.
Pag magdadrive kayo, miracle din yun dahil safe kang nakauwi ng bahay mo. Iniingatan tayo ni Almighty Father. That's miracle. Kaya hindi natin alam yung mga bagay na nakatago. Alam ni Almighty Father yon. So you do not know the works of God who makes everything. Hindi natin alam kung paano ni Almighty Father ginagawa yun. But we know that our Father is powerful. Verse 6, in the morning you sow your seed, and in the evening do not withhold your hand, for you do not know which will prosper, either this or that, or whatever, or whether both alike will be good. So, begin planting early in the morning. Mag-plant na tayo hanggat may oras pa, ibig sabihin. Ano yung ipaplant natin? Ang ating pananampalataya. Diba yung ating faith in God, maliit lang siya sa umpisa. And then, after some time, lumalaki. Nagiging matured tayo na Christians. Mas nakikilala natin si Almighty Father. Just because meron tayong maliit na faith, lumaki yung ating pananampalataya. Because we trust our Father. Ganon din dito sa sinasabi ni Solomon. Begin planting early in the morning. Habang may time pa tayo, i-plant natin yung pananampalataya natin. And don't stop working until evening. Hindi tayo dapat tumigil na magtiwala sa tatay natin. Dahil uncertain nga ang buhay na to. Pero kung naka-anchor tayo, nakakabit tayo sa tatay natin, Almighty Father, sa iyo ako magtitiwala. Sa iyo ko kukunin ang aking strength. Magiging successful tayo. Paano ba tayo magiging successful? Magiging victorious tayo. Because Jesus is victorious. Baka sabihin nyo, bakit yung business ko nalugi? Everything works together for good to those who love the Lord. May plano si Almighty Father sa'yo. Kaya nalugi yung business mo. May nang-scam sa'yo, may dahilan din doon, nagkasala ka, pero balik tayo kay Almighty Father. We have to trust our Father, ask for forgiveness, and then i-bless tayo ni Almighty Father. Papatawarin tayo ng tatay natin, and He will bless us abundantly. Hindi man in our lives here on earth, but for all eternity. Mas mabuti yan, for all eternity. Kasi mga bagay dito sa mundo, it's just fleeting, it's vanity. Si alam niyo naman na yung story, di ba, ni Colonel Sanders? Dati, nung bata-bata pa siya, lagi siya nagpe-fail sa kanyang business. And then, nung 70 na siya, saka sumikat yung kanyang mga manok. Saka sumikat yung kanyang itinayong business. Nasa kanyang, na siya, 70 na siya nung time na yon. Nung sumikat man yung kanyang business, saglit na panahon lang. At kanina napunta yung kanyang business, hindi naman sa mga anak niya. Wala naman siyang anak, sa mga pamangkin niya. No? So yung pinagpagura niya, hindi rin napunta sa kanya. Pero naging successful siya in the end. Pero hindi naman sa mga anak niya napunta. Naiwan din niya yung success na yon. Kaya, ang pinaka-victorious ay mapupunta tayo sa tatay natin. Dahil ang mga bagay dito sa mundo na to, it's all vanity, worthless. At bakit tayo nilagay ni Almighty Father dito kung ang mga bagay dito sa mundo na tayo worthless? To teach us lessons. And to sift us. Pinipili ni Almighty Father, sino bang magkakaroon ng faith sa akin dito? Sino ba ang mga tao na kahit na sila ay yumaman or kahit na maraming trials and tribulations sa buhay na, sino sa mga tao na to ang magtitiwala sa akin? Kailangan nating dumaan sa fire.
Kailangan natin na makita ni Almighty Father. Paano ni Almighty Father makikita yon? Magtitiwala tayo kay Jesus Christ. Sa name ni Jesus Christ, above all names. Itinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus Christ. Because Jesus Christ is the only way to our Father. He's the way, the truth, and the life. Kaya tayo magiging victorious dahil si Jesus Christ, He is victorious. And Jesus Christ now has a kingdom that will never end. At inaaya tayo ni Jesus Christ. Gusto niya na tayo ay makasama. He wants us to be with Him wherever He goes. And that's in His kingdom. That will never end. Gusto niya na He wants us to reign with Him. Sinong kaibigan ang gusto niya na mag-reign kasama niya? Di ba hindi? Di ba may mga kaibigan kayo? Pero anong gusto ng mga kaibigan? Hindi, ikaw ang isang mga tauhan ko. Yun ang gusto ng mga kaibigan, di ba? Totoo bang kaibigan yun? Hindi. Si Jesus Christ, inile-level niya tayo sa Kanya. Ngayon, yung mga kaibigan natin dito sa mundo, ang gusto ng mga kaibigan natin dito sa mundo, mas angat sila sa inyo, di ba? May mga kaibigan ba kayo? Hindi, mas magaling ako sa kaibigan ko. Competition pa rin dito sa mundo. Kay Jesus Christ, hindi competition. Our true friend, si Jesus Christ. Dito sa mundo ito, may competition pa rin. Kahit sabi mong kaibigan mo, masaya ng kaibigan ko ngayon, nakakaingit yun na. Pero sa Jesus Christ, hindi. Gusto niya na He wants us to reign with Him. Inile-level niya tayo sa Kanya. Kahit na makasalanan tayo. That's the difference. Kabalik tayo dito, no? Verse 6, in the morning sow your seed, and in the evening don't withhold your hand, for you do not know which will prosper. So, uncertainty pa rin. Either this or that, or whether both alike will be good. So, kung ang bagay dito sa mundo na to ay puro uncertainties and vanities, sino ang totoo at stable? Ang rock, ang cornerstone, si Jesus Christ. Hindi masisira ang kingdom ni Jesus Christ. It will never end. Dahil dito sa mundo na to, nakalagay ito, puro uncertainties. Verse 7, truly the light is sweet, and it is pleasant for the eyes to behold the sun. But if a man lives many years and rejoices in them all, yet let him remember the days of darkness, for they will be many. All that is coming is vanity. Vanity pa din. So yung tao, pwede niyang i-enjoy ang buhay niya dito sa mundo, kahit na gaano man kahaba ang buhay niya rito sa mundo, no? I-enjoy niya. Pero dapat din niyang tandaan na hindi forever ang mundo. Walang forever dito sa mundo. Ang may forever kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Yun ang may forever. Pero dito sa mundo, walang forever. Asan na yung mga tao na nauna sa atin? Asan na yung mga kings and queens? Asan na si King Solomon? Asan na sino ba yung mga sikat na mga celebrities? Asa na sila? Di ba, when they were in their heydays, they were wealthy, powerful, and famous. Asa na sila ngayon? Nawawala lahat. All is vanity. Kaya habang nandito tayo sa mundo, we must trust our Father. Trust in Jesus Christ. Verse 9. Isang oras na, verse 9 lang.
Ano to? Ba't ganun? Rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart, and see in the sight of your eyes, but know that for all this, God will bring you judgment. Yung mga young man or young people in their youth, maging masaya kayo. Kung ano ang gusto nyo gawin, gawin ninyo. Sabi dito ni Solomon. Kung anong gusto nyong makita ng mga mata ninyo, sige, tingnan ninyo. Pero alamin nyo na lahat ng mga bagay na ginagawa natin dito sa mundo, i-judge tayo ni Almighty Father. Yes, God is loving. He is good. He's merciful. But there's also a time for judgment. There's a time for everything. So, accountable tayo sa mga ginagawa natin. Gawin natin. Kung ano makakapagpasaya sa atin, sige, gawin lang ninyo. Pero time will come, God will judge us kung ano ang ginawa natin dito sa mundo. At yun ay mangyayari sa Great White Throne Judgment na nakalagay sa Book of Revelation. Merong listahan doon, no? May mga books doon. Si Jesus Christ, kasi si Jesus Christ ang binigyan ni Almighty Father ng power and authority to judge us. Sa kanyang second coming, sa Great White Throne Judgment, si Jesus ang magja-judge. Bakit si Jesus ang magja-judge? Kasi Jesus lived among men. Alam niya, kilala niya ang tao. Kasi baka sabihin niyo, God, bakit ikaw magja-judge sa amin? Hindi ka naman naging tao. O sige, so si Almighty Father, advance ang isip ni Almighty Father, is full of wisdom and knowledge. And He's powerful. Alam niya ang sasabihin ng mga tao. And so, ibinigay niya sa atin si Jesus Christ. Ipinanganak dito sa mundo. Tumira kasama natin. Nakilala niya ang mga tao. Nakita niya ang wickedness ng mga tao. Nakakaawa ang lagay ng mga tao. Naramdaman ni Jesus Christ ang mga trials and tribulations. Kayo ba, naramdaman niyo ba yung trials and tribulations na nangyari kay Jesus Christ? When He was mocked by people, He was binato pa siya ng mga bato, sinabihan siya na mga bagay na hindi magaganda, sinabihan lang siya na mahirap ka lang, ba't ka namin paniniwalaan, kilala namin ang mga magulang mo, ba't ka namin susundin. Masakit yun, di ba? Tapos kinuha siya, parang ang laki ng kasalanan niya, pero wala siyang ginawang kasalanan. Pero pinatay siya. Ipinako siya sa krus habang dala-dala niya yung cross. Pinapalo siya. Tinatadyakan siya. Hinihila yung bigote niya. Dinuraan siya. Sinabunutan siya. Hinubaran siya. Pinahiya siya sa mga sa harap ng mga tao. Kaya ba ninyo yon? Ha? Ganun ba ang nangyari sa inyo ng mga trials and tribulations ninyo? At nakapako si Jesus Christ, ano ang damit niya? Nakahubad siya. Pinahiya siya sa mga tao. Ganun ba ang trials and tribulations ninyo? Hindi, di ba? Iba? Pero mas malala yung nangyari kay Jesus. Kaya nga malala nga yung nangyari kay Jesus. Para ipakita sa atin na may mas lalala pa ba sa nangyari kay Jesus, sa nangyari sa buhay natin. Pero Jesus is strong. Bakit siya malakas? He trusts the Almighty Father. And so we will emulate Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang magja-judge sa atin dahil ang sasabihin ni Jesus Christ, sa akin ito ang nangyari. Anak, or ano bang pangalan ninyo? Ano bang nangyari sa'yo? Bagsak po ako sa exam, kaya ang ginawa ko na lang, nang loloko na lang ako, nang i-scam na lang ako ng mga tao para mabuhay. Si Jesus hindi ganoon ang ginawa niya. Hindi siya nanloko ng tao, hindi siya sinungaling. Kaya wala tayong maidadahilan kay Jesus Christ. Iba mga tao sabihin, hindi ako minahal ng mga magulang ko.
Sa tingin nyo, si Jesus Christ, minahal siya ni Joseph tsaka ni Mary? Ibang tingin sa kanya ni Joseph tsaka ni Mary. Nung nawala si Jesus Christ, nung don't you know that I must be in my Father's temple, nung bata pa si Jesus Christ, I think he was 12 years old then, nandito sa Bible yon. Nung nawala si Jesus Christ, diba? Bakit nawala si Jesus Christ? Bakit hindi nila napansin kung iisa lang ang anak nila, kung si Jesus Christ lang ang anak nila? Kasi kung si Mary at saka si Joseph, iisa lang ang anak nila, nadadala nila, isa lang bata ang daladala na sa Jesus Christ lang, hindi mawawala yun. Lagi nilang nasa tabi-tabi. Pero bakit malayo na sila sa kanila napansin na wala si Jesus Christ? Bakit? Siyempre wala sasagot. Kasi anong time na yon, may anak na si Joseph at saka si Mary. And at the same time, buntis na si Mary sa anak ni Joseph. Ngayon, si Jesus Christ, kaya nahuhuli siya. Hindi siya napapansin kasi nga busy nga si Mary at saka si Joseph. Late na lang nila napansin. Bakit kulang tayo? Asan na yung ilan na yung dalang bata natin? Ganito ang dalang bata natin na ilan ba? O bakit? Asan si Jesus? Ayun, naiwan. Hindi, balikan na lang natin. O, kasi nga, may iba-iba silang dala na bata. Anak ni Mary at ni Joseph. Buntis pa si Mary noon. Kay Joseph. No? Kaya, yun ang mga nangyari kay Jesus Christ. Kaya siya ang magja-judge sa atin. Kaya si Jesus Christ ang may mga libro, marami siyang mga books na dala-dala. Ano ang ginawa mo? Hindi mo alam kung bakit ka mapupunta sa impyerno? Hindi, Christian po ako pero bakit ako nasa impyerno? Kasi ganito ang ginawa mo sabi mo Christian ka, di ba? Pero anong ginagawa mo? Nandadaya ka pa rin Mali ang itinuturo mo sa mga tao, kaya ka napunta sa impyerno. Itinuturo mo na ang makakapagligtas sa mga tao ay magbigay ng tithes, kaya ka nasa impyerno. Hindi makakaligtas ang pagbibigay ng tithes. Ang makakapagligtas sa atin, si Jesus Christ. Hindi nagbibigay naman ako ng tithes maliligtas na ako, mapupunta na ako sa heaven. Hindi ganon. Or baka sabihin, hindi, tinanggap ko si Jesus Christ. Nagpabaptize pa nga ako ng water Bakit ako napunta sa impyerno? Kasi maraming mga tao hindi nila alam. Kaya merong book si Jesus Christ na madami. Ipapakita yun sa'yo. Ito, may proof tayo dito. Nakasulat, may proof tayo, ha? Kaya wala kang kawala, no? Nakasulat dito, wala kang maidadahilan. Wala tayong maidadahilan kay Jesus. Sabihin natin, hindi, Christian ako. Bakit nangaaway ka ng government? Hindi tama yung nangaaway ka ng government. Di ba nakalagay sa Bible? Sundin ang government dahil ang nakalagay sa Book of Romans ba yun? Na follow the government. Tapos nag-aklas ka o nag-rally ka. O kaya ngayon nasa impyerno ka kasi nag-rally ka Hindi mo sinusunod yung law na ibinigay ng government, na inatasan ni Almighty Father yung government na yon. Kahit sabihin mo pa na tinanggap mo si Jesus Christ, pero ipinamuhay mo ba? Ipinagpatuloy mo ba? Kasi continuous ang pagtitiwala kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Hindi pwedeng, muna tayo, bakasyon muna. Hindi pwede. Dapat laging nasa Bible, yung gagawin natin, yung decision making natin, Lord, lagi nating i-acknowledge si Almighty Father sa lahat. Kakausapin natin. Kaya si Jesus Christ ang magja-judge sa atin, Kaya nakalagay dito na God will bring you judgment, or God will bring you into judgment. Dahil kung ano ang desisyon ni Jesus Christ, yon din ang desisyon ni Almighty Father.
Diba sabi nga ni Jesus Christ, the Father and I are one. Ibig sabihin, iisa kami ng goal. Kung ano ang gusto ni Almighty Father, yun din ang gusto ko. At dahil kaisa ko si Almighty Father, sabi ni Jesus Christ, at ako ay kaisa ko kayo, kaisa nyo rin si Almighty Father. Magiging kaisa ba natin si Almighty Father kung makasalanan tayo? Hindi pwede. Hindi natin magiging kaisa si Almighty Father. Hindi natin magiging kaisa si Jesus Christ kung makasalanan tayo. Dahil iba si Jesus Christ. Susundin natin si Jesus Christ. Dahil sa kanyang blood tayo na save. At wala sa haba ng pagiging Christian. Tagal na akong Christian, na bata pa lang ako Christian na. Wala sa haba yun ng pagiging Christian mo. Nandun yun sa kung nagtitiwala ka kay Jesus Christ, maniniwala ka na siya ay makakapagligtas sa atin. Gaya ng kasama na Jesus Christ na ipako sa cross. Nung time nang yon, no? Maikli lang yung time na yun, ano, na nakapako na siya eh. Ano na siya eh, pwede na siyang, kung hindi siya nagtiwala kay Jesus, impyerno agad siya kasi time na niya, mamamatay na siya, diba? Pero at the last minute, nagtiwala siya kay Jesus Christ. And so, he is with Jesus Christ now. That's how good our Father is. That's how good Jesus Christ is. Pare-pareho ang salary gaya sa parable of the yung mga tao na nagrereklamo. Bakit pare-pareho kami ng salary? Eh, ang aga-aga ko diba nagtrabaho? Anong parable ba yun? Nakalimutan ko yung title. Tapos, bakit sila yung trabaho nila? 1 hour lang sila nagtrabaho. Pero, yung sweldo nila, same din ang sweldo namin na matagal nagtrabaho. Bakit ganon? Anong sabi ni Jesus Christ? Same lang talaga dahil yun ang usapan. Anong parable ba yun? Nalimutan ko eh. Parable of the vineyard workers. Oo, parable. Parable of the workers in the vineyard. Tama, parable of the workers in the vineyard or parable of the vineyard workers. Pare-pareho ng sweldo. Iisa lang. Kaya walang mag-expect na, uy, iba ang kanyang corona. Ang corona niya, nagtitwinkle. Yung korte naman ng corona, itong isa, ibang korte. Hindi. Dahil ang crown natin, ang crown of righteousness natin, crown of the incorruptible crown, si Jesus Christ. Siya ang ating crown. Siya ang daladala natin. Siya ang ating i-worship. Siya ang ating ipagmamalaki. Hindi yun physical crown. We don't need those things. Ang kailangan natin yung tatay natin, si Jesus Christ. They are our treasures. Real treasures. Now, dito tayo sa last verse of Ecclesiastes chapter 11. Therefore, remove sorrow from your heart and put away evil from your flesh. For childhood and youth are vanity. Tanggalin natin. Sa puso natin. Laging sa puso, di ba? Bakit? Kasi yung puso natin, ano ang ginagawa ng puso natin? Nagpapump yan, no? Ng heart. Nagpapump siya ng blood from head to toe. So, umiikot sa buong pagkatao natin yung dugo dahil sa heart. Ngayon, yung brain naman natin, nandyan lang yun sa taas, sinusuplayan din ng heart natin, yung brain natin, ng blood. Kaya, heart yung importante. At saka, sa pag nagkaroon ng fertilization, ano ang makikita natin? Pag nag-meet na yung sperm cell and egg cell, tapos nagkaroon ng
division of cell, ang unang what's this? Ang unang parts na makikita, nagbi-beat yung heart. Unang parts ng katawan natin, ng internal organs natin, yung heart, nagbi-beat. Kaya importante yung heart, lagi binabanggit sa Bible ang heart kasi yung tao, hiningahan ni Almighty Father, nung pagkahinga ni Almighty Father, binigyan tayo ng breath, nagbeat na yung heart natin. Sa Kanya galing yung ating hininga. Kaya, therefore, remove sorrow from your heart. Or yung sadness sa puso natin, kalungkutan. And put away evil from your flesh. So, tanggalin natin ang ating mga vexation or sadness. And also put away evil from your flesh. Or forget about all the bad things that happened to us. Or put away all the things that our flesh wants. Kasi yung gusto ng flesh natin, puro, ano ba ang gusto ng flesh natin? Pride of life, lust of the eyes, lust of the flesh. Yun ang gusto ng katawan natin dito sa mundo, di ba? Tanggalin natin yun. Paano matatanggal yun? Kay Almighty Father, surrender it all. For childhood and youth are vanity. Childhood and youth or prime of life. Bakit binabanggit yung childhood and youth? Kasi nung bata tayo at saka nung time na palaki na tayo, akala natin magagawa na natin lahat ng gusto natin. Akala natin invincible tayo eh. Akala natin dahil sa malakas tayo, di ba, bata tayo, habang papalaki tayo, nade-develop yung heart natin kung anong mga gusto natin gawin dahil nakikita natin sa mga nakakatanda, yung mga experiences natin. Kaya ang dami nating gustong mga pangarap sa buhay na hindi in line with God's plan for us. Ngayon yung mga bagay na yon, they are vanity, worthless. Tanggalin natin sa puso natin yon. Kaya nga, bata pa lang, dapat i-share na natin sa kanila, sa mga bata, ang salita ng Diyos. Ngayon, sino ang mga kinokorrupt ng society ngayon? Di ba mga bata? Bata pa lang, gusto na nila mag-transition, as young as 6 years old, tinuturuan na nila, or aware na yung mga bata about sa mga nakikita sa internet, may malisyoso na, or aware na sila about the birds and the bees, yung mga bata, no? Nakikita na nila at nako-corrupt yung mind nila at saka yung heart nila, and so habang lumalaki sila, nakikita nila yun ang kanilang gustong mangyari sa buhay. So, dapat turuan natin, no? Kung may mga anak kayo, turuan ninyo. Dahil, sayang ang buhay. Pero, syempre, kahit turuan natin yung mga anak nila, meron silang desisyon na sarili. So, wag natin sisihin yung sarili natin. Dahil may desisyon din sila na sarili. Kahit tinuruan natin sila ng tama, pero kung meron naman silang sariling desisyon, dahil lalaki sila, ibibigay natin yung kay Almighty Father. Hindi natin dapat sisihin ang sarili natin. Dahil nagawa na natin yung part natin, alam ni Almighty Father yon. At kung may pagkukulang tayo sa mga anak natin, humingi tayo ng tawad.
Kahit na bata yung anak ninyo, hihingi kayo ng tawad. Dahil, yung mga anak ninyo, ginamit ka lang kayo ni Almighty Father para maipanganak yung mga flames of fire in heaven, maging tao. So, lahat ng tao may trauma. Sometimes, people are not aware na nasasaktan nila yung mga anak nila. Kaya, kung meron nasaktan ninyo ang anak ninyo, may kayang tawad sa anak ninyo. At may sariling desisyon ng anak ninyo, huwag niyo naman sisihin yung sarili ninyo. Si Almighty Father ang gagawa lahat ng way. Ibibigay natin lahat sa tatay natin. Kasi on our own, we are powerless. Have faith in Jesus Christ, our Savior, Mediator, our friend. And love our God, the Almighty Father, Yahweh. Thank you, and God loves us all so much.